let's go to the word of the Lord. And we entitled our devotion this morning, God is not behind anything bad. Do you believe that? Kung meron pong pangit na nangyayari sa inyo, remember that God is not behind anything bad. Can you write it down? I-declare nyo nga po sa inyong buhay, God is not behind anything bad. But of course, God is behind anything good that is happening to you. Our verse for today is in Romans chapter 8, verse 28. And I want to read to you from different version of the Bible. Sa King James Version, we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Okay, we know. Kinakailangan alam natin. Sinabi dito that we know, meaning the writer, which is Apostle Paul, na alam natin na sa lahat ng bagay ay nagtatrabaho ang Diyos para sa ikabubuti ng kanyang mga anak na nagmamahal sa Kanya. Okay? Nagmamahal sa Kanya. Romans 8:28 in NIV version, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him. So dito po sa NIV ay naging mas malinaw na ang Diyos po ay gumagawa ng mabuti para sa kanyang mga anak na nagmamahal sa kanya. Again, mga anak na nagmamahal sa kanya. And I do believe that you know who you are, you know yourself, you know how much you love God. That you are in Christ Jesus right now. Therefore, you understand that you are of God and you are a child of God. At ikaw ay tumanggap sa Kanya, naniwala sa Kanya dahil naranasan mo, nakita mo ang pag-ibig niya sa iyo. Kasi wala namang pong tumanggap at naniwala sa Diyos na hindi po niya naranasan ang pag-ibig ng Diyos. It is the love of God that push us, no? And open our hearts to accept Him and to receive Him. Kasi po, ang tao naghahanap ng nagmamahal sa Kanya. Kaya, nung nakita natin ang pag-ibig ng Diyos, na experience natin, naunawaan natin yung pag-ibig ng Panginoon, pahayag po tayo ng pananampalataya, pagtanggap, at ang ating pong labi ay nagsasalita ng papuri at pagsamba sa Kanya. Okay, so you know now that in all things, lahat ng bagay, ang Diyos ngayon ay kumikilos sa buhay mo. God is working in your life for your good. Okay, pahayag uli natin. God is working in my life for my good. Ang galing, ano? Ang Diyos po ang gumagawa. Maaring yung iba hindi po nila isinasama ang Panginoon sa mga plano nila sa buhay. Pero ang Diyos po ay hindi Kanya iniiwanan. No? The Lord never leave you. The Lord never forsake you. I want to read it here from the Passion Translation. We are convinced, sabi rito, verse 28, we are convinced that every detail of our lives is continually woven, interconnected together for good. I like it. You must be convinced, my friend, that whatever things happening in your life, kung pwedeng ang pangit sa tingin mo, at po pwedeng hindi mo ito nagugustuhan. At po pwedeng talagang, minsan you almost give up sa mga bagay na nangyayari sa iyo na hindi maganda. But again, we are convinced. You must be convinced. You have to convince yourself. People may not convince you. People may discourage you. People may leave you. And people may say something bad against you. No? But you yourself must convince and must encourage. Kinakailangan ang sarili mo, ikaw mismo ma-encourage ka, makonbinsi ka that every details of your lives is continually interconnected together for good. Whether bad, whether good, whatever it is, you must know
that God is with you and God is working for your good. Hindi lamang po nagtatrabaho ang Diyos kapag mabuti po, kapag mabuti ang nangyayari, kundi magtatrabaho ang Diyos sa buhay mo kahit pangit ang mga nangyayari at nagaganap. Even sometimes we have wrong choices sa buhay po natin. Still, the Lord is with you. My friend, hindi para samahan ka sa mali mong ginawa, kundi para itama ang iyong maling ginawa. Para samahan ka at alisin sa mali mong ginawa. Kasi mahal ka ng Diyos. Ayaw ka niya na manatili o sa iyong kinalalagyang magbibigay ng pagdurusa sa iyo. At ayaw niya na ikaw ay masadlak sa kapahamakan. O parang ano lang yan parang mga anak na special. No? You know, the special child. Kung bakit mo tinawag na special, sapagkat ang batang yan ay kailangan niya ng special na atensyon. Kailangan niya ng special na oras. Hindi pwedeng pabayaan. Hindi pwedeng iwanan. Special nga ginagawa ang lahat ng special na protection, special na pansin, special na pag-aaruga, pagkalinga. Kasi pwede siyang mapahamak. Ganyan tayo sa Diyos. You are special in the sight of God. Oh, glory to God. So, every details of our lives is continually interconnected together for good, for we are His lovers who have been called to fulfill His designed purpose. You are a lover of God, my friend. For He knew, alam ng Diyos, all about us before we were born, and He destined us from the beginning to share the likeness of His Son. Alam ng Diyos kung ano po ang ating kahinaan. Alam ng Diyos kung ano ang iyong kailangan. Alam ng Diyos kung ano ang mga pagkukulang mo. But He chose you. He called you. And there's a purpose for that calling. No? Kaya nga, mga kapatid, may layunin ng Diyos kung bakit nandito ka sa mundo. Kahit na minsan naghihirap ka na, minsan nakakaramdam ka, nakakaranas ka ng mga pagsubok, kahirapan, kapatid, kung bakit nandito ka pa, may layunin ang Diyos sa buhay mo. Amen? Pakisulat nga po ninyo dyan, yung pong kakilala ninyo na parang they almost give up. Sabihin mo sa Kanya, may layunin ang Diyos sa buhay mo. At hindi ka titigilan ng Panginoon hanggat hindi nangyayari at nagaganap yung layunin niya, yung purpose niya. And one purpose of God for us, of course, is to enjoy life, to enjoy fellowship, to enjoy the finished work of Jesus Christ. And of course, for you to be a God's channel of blessing to many. Ang pagiging channel of blessing to many is not just about you giving away money or giving away blessing, kundi giving a word of life to many, all people around you. Gagamitin ka ng Diyos. Alam niyo ba na po pwedeng wala kang maibigay na pera o maibigay na anuman pong mga sa pangangailangan ng mga tao sa ngayon o physical na pangangailangan nila, pero ang salitang mamutawi sa labi mo ay po pwedeng magbigay sa kanila ng kalakasan, magbigay sa kanila ng pag-asa, magbigay sa kanila ng pagkagising sa anumang pong mga kinalulugmo kanilang nagpapahirap sa kanila. Yan po ay napakalaking pagpapala. Words are powerful and words are blessing. No? Kaya ikaw ay gagamitin ng Diyos because God has a purpose for you. And He knew all about us before we were ever born. Alam na ng Diyos yan. Kaya huwag mong i-disqualify ang sarili mo. At ang sabi dito sa verse 30, Romans 8:30, having determined our destiny ahead of time, He called us to Himself. He called us to Himself. Tinawag ka ng Diyos para sa Kanyang sarili and transferred His perfect righteousness to everyone He called. Oh, grabe, ganda. Ibig sabihin po ganito, quinalify ka ni Lord. Nung tinawag ka ng Diyos, quinalify ka ng Diyos. God qualifies you. And because the way God qualifies you is that He puts His righteousness,
unto you. Binigay niya ang kanyang katwiran sa iyo. Hindi katulad po ng lumang tipan ng batas, hinihingi niya maging matuwid ka. That's the uh, uh, demand of the law. Maging matuwid ka. Gawin mo to. Ang problema, di mo magawa. At meron pangako po ang lumang tipan. Kapag nagawa mo ito, may pagpapala. Pag nagawa mo to, you shall be blessed. Kaya lang, yung hinihingi ng kautusan, hindi magawa ng tao. At eto po ngayon, praise God. Kaya napakaganda po ang balita sa bagong tipan. There is a good news in the new covenant. He gave the righteousness, perfect righteousness, that demanded by the law. Yung hinihingi ng batas, ibinigay ng Diyos sa iyo. Kaya kapatid, now that you are made righteous, ginawa ka ng Diyos na matuwid. He transferred His righteousness unto you bilang tinawag niya. Ngayon, kwalipikado ka sa lahat ng kabutihan. Kwalipikado ka sa layunin ng Diyos. You are qualified of God's purpose right now because God made you righteous. He transferred His righteousness. Actually, ang pagkasabi po dito, He called us to Himself and transferred His perfect righteousness to everyone He called. Lahat ng tinawag niya, ikaw ay tinawag niya, ako ay tinawag niya, tayo ay tinawag ng Diyos. He transferred this perfect righteousness. Kaya yung righteousness mo, kapatid, perfect yan. Pastora Cristina Pecha, your righteousness is perfect righteousness. Kaya every day of your life, you need to acknowledge God, that perfect righteousness. Every time you pray, when you wake up in the morning, acknowledge the Lord. The things that God has given you, God has given you. Yung pong mga bagay na ibinigay sa iyo ng Panginoon, i-acknowledge mo yan. Lord, thank you for the gift of righteousness that I have. Thank you that I have been made righteous. I am made righteous. I am made holy. At ito'y ginawa ng Diyos para magampanan mo yung tawag niya, yung calling niya, yung layunin niya sa buhay mo. Oh, praise God. Enjoy your life to the Lord, with the Lord this time. And those who possess His perfect righteousness, He co-glorified with His Son. Wow, I love that. Because you are possessing perfect righteousness right now, you are co-glorified with Jesus Christ. Kung paano itinataas ang Panginoon, pinaparangalan ng Panginoong Hesus, kung paano inilalagay sa trono ang Panginoong Hesus, the same with you. The Lord God co-glorified, you are co-glorified with His Son. Meaning, ang parangal na ibinibigay ng Diyos sa kanyang anak, parangal na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Ang katuwian, ang papuri na binibigay ng Diyos sa kanyang anak, ay papuring ibinibigay ng Diyos sa iyo. Hallelujah. So, again, God is not behind anything bad. Now, dito po sa verse na to, sa Romans 8:28, all things is literally all things. Ibig sabihin yung all things doon, the good, the bad, and the ugly. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin. Now, hindi ibig sabihin na lahat ng bagay galing sa Diyos. Ang masama ay hindi galing sa Diyos. Bad and ugly comes not from God. You need to settle that in your heart. Kaya kapag meron pong pangit na nangyayari sa iyo, at sa pamilya mo, at sa ministry mo, sa buhay mo, sa buhay ng mga kakilala mo, kapatid, huwag mong sabihin na galing sa Diyos yan. Pinaparusahan ka ng Diyos. Binibigyan ka ng leksyon ng Diyos. Ay huwag mong sasabihin yan. Hindi galing sa Diyos ang ang mga masasama. Because nothing bad comes from God. Kaya nga lagi na nang sinasabi, God is good all the time. O, all the time, God is good. God is good pala all the time eh. At saka, ang Diyos, ang description niya bilang Diyos, He is a good God. And because He is a good God, nothing bad comes from Him. Ngayon po yung mga pangit na nangyayari sa buhay po natin, kapatid, again, hindi yan galing sa Diyos.
You must believe that. Kaya nga po, resist it, rebuke it, use the authority that God has given you in the name of Jesus Christ and in the power and the anointing of the Holy Spirit. Rebuke every bad things happening in your life, in your body, in your family, in your ministry, in your workplace. Whatever it is, rebuke it. No? At ito ang gusto kong maunawaan po natin na sinasabi po dito sa Romans chapter 8 verse 28. All things literally means all things, the good, the bad, and the ugly, ay gagamitin ng Panginoon para sa iyong ikabubuti. Okay? Siyempre, yung pong mga accidents, hindi ibig sabihin, na-aksidente ako, nako, para sa ikabubuti ko to. Of course not. Sickness, may sickness ako, para sa ikabubuti ko. Of course not. No? You know, accident, sicknesses, broken relationship, you know, yung pong mga pag-iwa-hiwalay, it comes not from God. They are from the devil or just a part of the fallen world that we are living in. Kasi dito sa mundong ito, talaga makakita po tayo ng mga pangit na mga mangyayari, pagkawatak-watak, pagkasira, pag-away-away, pagkampi-kampi, aksidente, kamatayan, droga, everything, because we are living in a fallen world. Makikita mo talaga yung bunga po ng kasalanan sa mundong ito sapagkat ang mundong ito'y bagsak, hiwalay sa Diyos. Yan po ang mundong kinalalagyan na yun. So again, they are from the devil. And all of those bad things is a part of the fallen world that we are living in. But, ang sinasabi po sa verse na to, no? This verse does tell us that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So that is our inheritance as God's beloved children. Ano po yung inheritance po natin dito? Ang Diyos ay gumagawa para sa ating ikabubuti. Ang ganda, no? Ang mana mo ay ang Diyos gagawa para sa iyong ikabubuti. Sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo, no? In all things, whether good, whether bad, whether ugly, God is doing something good in your life. So that is your inheritance. Mana mo yan. Mana natin sa Diyos yan. Okay? Meron bang mana ang mga tao sa mundo? Okay? Wala. Wala silang manang kabutihan mula sa Diyos. When bad things happen to them, they are what they are. Bad things. Kasi nga po, ano yan eh, yun yung nature nila eh. Gumagawa sila ng masama, yun yung nature nila. Pero tayo, we have been given a new nature when we believe and receive Christ Jesus. At yung new nature natin ngayon na yan, naghahangad na gumawa ng kabutihan. At yung nature na yan ngayon, yan ang nagbibigay ng pleasing, kaaya-aya sa mata ng Diyos. Kaya, friend, you must believe God is pleasing at you. At ito, kung meron mang bad things, when bad things happen to the children of God, may mga pangit na nangyari sa atin, hindi po nagtatapos dyan. When bad things happening to you, it doesn't end there. Hindi po yan ang tuldok ng buhay mo, kapatid. Hindi po yan ang period, hindi po yan ang katapusan ng buhay mo. Kaya kung meron mang pangit na nangyayari sa iyo ngayon, huwag kang malungkot, huwag kang ma-depress, huwag kang sumuko. Hindi yan ang katapusan ng buhay mo. Hindi yan ang ending ng buhay mo sapagkat hindi papayag ang Diyos na hindi mangyarit maganap ang layunin niya sa buhay mo. Ang layunin ng Diyos ay maranasan mo ang buhay na ganap at kasiyasiya bilang nakipag-isa sa kanyang anak. God can make those bad things work together for your good. In other words, the devil may throw, no? Pwedeng binato ka ng lemon ng kaaway. Ang Diyos pagdating sa iyo limonada, no? When devil throw you lemon, pagdating sa iyo lemonade. Pag binato ka ng bato, no? Ang Diyos po ay gagawa ng paraan pagdating sa iyo ginto. Oh, praise God. Could you imagine?
Ganyan po ang gagawin nila. Binato ka ng bato. Gusto the devil want to hurt you. The enemy want to hurt you. Pero pagdating sa iyo, blessing yun. Praise God. Kaya, pag sinabi mong all things work together for good, yung bagay na pangit na nangyayari sa ngayon, ang ending niyan sa buhay mo, para sa iyong ikabubuti. Lalong sumagana, lalong gumanda ang pamumuhay mo. Eh, ganyan po ang nangyari kay Joseph, ano? Hindi ko talaga makalimutan yung nangyari kay Joseph, ano? Na ang pangit ng ginawa ng mga kapatid niya sa kanya, ano? Itinuring siyang patay, itinapon sa balon, ibinenta sa mga negosyante, pinagpasapasahan. Nakalimutan na nga eh. Actually, kinalimutan na siya, binilang na siyang patay eh. Diba? Pero, nanatili si Joseph na nagtiwala sa Diyos sa kabila ng ganong nangyari sa kanyang buhay. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Kaya ang iwasan natin, mga kapatid, ay kapag merong pangit na nangyari sa buhay natin, yung magkaroon ka ng sama ng loob. Kasi yan ang magiging portal ng kaaway, magiging foothold ng kaaway, yung pong hawak ng kaaway sa buhay mo kapag ka ikaw ay merong sama ng loob. All negative emotion is the foothold of the devil. Magiging daan ng kaaway para sirain ang buhay mo. Sirain ang isipan natin. Sirain ang ating pong mga plano. At sirain, bibigyan niya ng blurb ang ating kaisipan na hindi natin makita yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin kapag hinayaan natin na tayo ay maging kasangkapan ng negative emotion like anger, hatred, revenge, rebellion, jealousy, competition, or depression, loneliness. Lahat ng yan ay foothold ng kaaway. Kapag meron pong mga negative emotion na yan, dyan po nagdiduel ang kaaway, ang diablo. Para nang sa ganon, laruin niya yung isip na ng isang tao at hindi niya makita yung magandang plano ng Diyos sa kanya. So, hindi po nangyari ganyan sa buhay po ni Joseph. At yung, alam natin ang kwento, naging maganda ang outcome, lahat ng bagay na nangyari sa buhay ni Joseph ay for the good of the Israelites. Maging po yung kanyang buhay doon sa bahay ni Potiphar, pinagbintangan na naman siyang rapist. O nakulong tuloy. So pag titingnan mo, para bang, ano ba ito? Gumagawa na nga ako ng tama, pero bakit parang bibintangan ako, parang ganito pa na, parang nasisira, parang lalong nagiging kumunoy ang buhay. Mga kapatid, pag titingnan po natin ang pangyayari sa buhay ni Joseph, kung tumigil siya na magtiwala sa Diyos at nagkaroon siya ng kapaitan sa kanyang puso't pagtatampo sa Diyos, hindi po nangyari yung kalooban ng Panginoon sa kanya. So merong plano ang Diyos. Sa lahat po na nangyayari sa buhay natin, merong plano ang Diyos. Basta ito po ang dapat nating itatak, ilagay sa puso natin, God is not behind evil things. God is not behind bad things. Okay? So, when bad things happen to the children of God, it does not end there. God can make bad things work together for good. And in other words, yung pong pangit na nangyayari sa iyo ay it will end up for your good. So, it is important for us to remember that God is not behind anything bad or ugly. Remember always, God is not behind anything bad or ugly. But when those things happen, like for example, may mga pangit man na nangyari sa buhay natin, know then that He can make all things work together for your good. O pangit man yan, iniwan ka man, o masakit. Iniwan ka man ng kaibigan mo, iniwan ka naman ng mga kasama mo, pinagkakatiwalaan mo, masakit. Pero, tumindig ka, pwedeng gawin or gagawin ng Diyos ang isang bagay para sa iyong kabubuti. There's always good things. Kaya lagi po nating iisipin, merong magandang gagawin ang Diyos sa nangyayari sa buhay ko ngayon. Amen? Isulat nga ninyo dyan. Merong magandang gagawin ng Diyos sa mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Don't let anyone tell you that all things
will work together for good only if you love God and are according to His purpose. Kasi nga po, sabi rito, hindi, kung mahal mo lang ang Diyos. Kasi sabi nga rito, to those who love God. Kapatid, these two things are not condition. Hindi po kondisyon ng pagkilos ng Diyos sa atin, yung pong kung mahal mo ang Diyos. Kundi, yung pong sinasabi ng to those who love God. Ibig sabihin po noon, yan po ang description ng Diyos sa mga taong kumilala at tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Once you believe in Christ, your description, your identity is you are a lover of God. Ikaw ay nagmamahal sa Diyos. Wala naman taong tumanggap sa Panginoon na hindi nagmamahal sa Diyos. You love God, I know that. You know that you love God. Sometimes lang, syempre, nadidisib ka na nadidifocus yung puso mo, yung mind mo, but you know in your heart that you love God. Why? Because you know that God loves you. You know that God loves you so much. You know that God gave His Son for you. That's why you love God. And that is the description of those children of God. Children of God are lovers of God. Do you believe that? Pakisulat nga ninyo dyan, mga kapatid. I am a lovers of God. Believers are those who love God because they know that God first loved them. And they are called according to His purpose, for they have been born again and belong to Him. Ipinanganak ka ng Diyos, kaya merong layunin ng Diyos sa iyo, kapatid. At dahil ikaw ay anak ng Diyos, you know it in your heart, you are a lover of God. Pwedeng meron kang mga pagkukulang, pwedeng meron kang mga emotion na minsan nagtatampo or something like hurt ka or something like mga shortcomings mo, but you know in your heart that you love God. O sino dito ang nakikinig sa atin ngayon na hindi nagmamahal sa Diyos? You love God. Why? That is your description. Yan ang tingin ng Diyos sa iyo. Anak ka niya. At ikaw ay tinawag ng Diyos sa kanyang layunin sapagkat anak ka niya. You are born of God. You are born again. You are born of Him. You belong to His family. We are brothers and we are sisters. Glory to the name of Jesus Christ. Ay kapatid, because you have been born again, all things in your life right now will work together for good. This is your inheritance as a beloved child of God. Pakisulat nga ninyo ito, mga kapatid. Because I am born again, all things work together for my good. Come on. Because I am born again, or because I am a child of God, all things work together for my good. All things work together for my good. Friend, again, remember, God is not behind anything bad or ugly. Kapag merong pangit na nangyayari sa iyo, isarado mo ang isipan mo na para bang pinaparusahan ako ng Diyos, sa Diyos galing ito. No. God is not behind anything bad or ugly. And when those things happens, those ugly things or bad things happens into your life, know that He can make all things work together for your good. Ooh, glory to God. Father, thank you for your word today. Thank you for encouraging us and reminding us, Lord God, na anumang mga bagay na nangyayari sa amin ngayon, hindi po doon nagtatapos ang magandang buhay na plinano mo para sa amin. You are doing something good. You're gonna work with us. And you are making it sure that all things work together for our good, Father. Thank you. Salamat, Panginoon. Bigyan mo kami, O Diyos, ng lakas na mapagtagumpayan ang anumang pong mga pinagdadaanan ng bawat isa sa kalusugan, sa pinanses, sa relasyon, sa sitwasyon sa negosyo, sa anumang pong mga pangyayari, Panginoon. Lord, thank you for the strength and thank you for the comfort of the Holy Spirit. I speak this, Father God, to everyone right now. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Glory to the name of Jesus Christ. Thank you so much, everyone, for joining Pastor Walter this morning devotion. And again, if God is touching your heart to be partner with us, the Lord is touching you to be a partner for our mission of bringing the good news to all people, going around for our mission,
and of course, supporting the ministry, the needs of the ministry, supporting the family, then any amount is very much appreciated. Anything that is you can give as a support to the ministry is very much appreciated, and expect the blessing to be multiplied back to you, pressed down, shaken together, and running over. We are praying for you, my friend. Nandiyan din po ang ating CP number, yan pong GCash number natin, or you can PM us, you can directly message us if you want any more information about how you can give to the ministry.